isang tao ay maaaring pekehin, pero ang nararamdaman ng ating puso ay mahirap dayain. Kaya naman minsan ay mahirap sundin ang itinitibok ng ating puso, lalo na kung ang pag-ibig na gusto nating mabuo ay hindi naman pala totoo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makaramdam ng peking pag-ibig? Dear Papa Dudut, I hope this letter finds you well. Ethel na lang ang itawag ninyo sa akin. 22 years old at isang call center agent sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. Nakilala ko ang current best friend ko na tawagin niyo na lamang sa pangalang Drew. Beke si Drew, Papa Dudut. Magaslaw siyang gumalaw, maarteng manamit, malamyang magsalita at maharot kung minsan. Mga tipikal na personality ng isang taong miyembro ng LGBT. Nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Drew dahil sa pareho naming pag-uugali. Parang kami lang noon ang laging nagkakaintindihan sa office. As against the world nga lagi ang eksena namin sa trabaho dahil hindi kami magets ng ibang katrabaho namin. Masyado kasi kaming isip bata kung minsan sa puntong hirap kaming sabayan ng mga workmate namin na minsan ay masyadong seryoso sa buhay. Para bang napakahirap sa kanilang magsaya dahil lang stress sila sa work. Samantalang kami ni Drew ay mapagalitan man, matambakan man ang workload ay lagi namin itong nagagawa ng paraan para maging enjoy ang trabaho namin. Tuwing nasa trabaho may sarili kaming bubble ni Drew. Lagi kaming nakabukod sa mga katrabaho namin dahil iba ang humor naming dalawa kumpara sa kanila. Masyado silang sensitive samantalang kami ay may kanal humor kaya minsan ay na-offend namin ang ibang agents nang hindi sinasadya lalo na kapag nakikipagbiruan kami sa kanila. At sa pagtagal nga ng panahon, natuto na lamang kaming mag-self-isolate during breaks para hindi na lumawak pa ang listahan ng mga taong naiirita sa aming dalawa. Hindi kasi nila matanggap ang pagiging balahura namin, Papa Dudut. Ayan, sige, swipe ka lang ng swipe dyan. Hanggang sa makahanap ka na naman ng taong loloko sa'yo. Ay, ang boring eh. Eh di kumain ka ulit para masulit mo yung lunch. Ikaw talaga. Ang hilig mong maghanap ng boylet sa dating apps. Di ka na natuto? Alam mo naman dito ako sa office natin maghanap. Ang syosyongit ng mga tao rito, no? Hoy, baka marinig ka dyan. Di na nga tayo bet ng mga katrabaho natin. Dadagdagan mo pang kasalanan natin sa kanila. Sa true lang tayo, B. Naalala ko na naman yung eksena last month, yung inaway ka ni Ed kasi raw sinisilipan mo siya habang nagbibihis. Yung lalaking yon napaka-GGSS talaga. Eh wala namang maganda sa pagmumukha niya. Anong sisilipin ko sa kanya? Yung tiyan niya mukhang 4 na buwang buntis? Feeling naman niya pinagnanasaan ko siya mukha naman siyang pinaglihi sa sama ng loob. Tcha? Sira ulo ka talaga. Mabuti na lang wala na yun dito. Dahig pang bagyo sa sobrang hangin ng taong yun eh. Ay, may nakamatch na ako. Talaga? Patingin, cute ba? Malamang. Imamatch ko ba kung hindi? Alam mo naman kung ano yung taste ko eh. Oh, tinan mo. Ay, bet! Pero 5'4" lang siya. Di ba mas gusto mo na matangkad? Tsaka, kailan ka pa nagkagusto sa mga moreno? May soft spot ako sa mga moreno, basta wag lang mukhang maasim. Itong nakamatch ko, disente naman tingnan. Tsaka mukhang mabango. I-message mo na, dali! Nagmamadali, te. Eto na nga, May message ko na. Hey, how are you? Ang boring mo namang mag-first move. Siyempre, dapat pa-demure muna tayo. Dapat sunggab agad. Ayahin mo na agad makipag-meet, ganun. Tapos, serial killer pala, no? Mamaya nasa headline na ako ng 24 oras. Bakla natagpo ang patay matapos makipag-meet sa lalaking nakilala sa dating app.
Gaga, sabi mo mukhang disente tapos gagawin mong killer? Ay, ate ko, wag ka. Kung sino pa yung mga pogi, sila pa yung mga serial killer. Take for example, sina Ted Bundy, sina Jeffrey Dahmer. Sasarap nila pero literal na mapupunta ka talaga sa langit kapag na-meet mo sila. Mabuti na lang pala walang pogi rito, at least safe tayo. Sa true. Ay, ano na palang nangyari sa nakamatch mo? Nag-reply na ba? In-unmatch ko na. Bakit naman? Jeje mag-type eh. Nung tinanong ko kung anong ginagawa niyan, sabi, kumain daw. Yung U niya nagiging O, tapos yung I nagiging E. Grabe, ang taas ng standard Pati ba naman pagte-text pupunahin? Syempre naman. Pet peeve ko yung mga hindi marunong mag-type ng maayos. X na agad kapag di marunong mag-spell. Nakakaloka ka talaga. Alam ko naman kung ano yung worth ko. Hindi ako papatol sa hindi kayang sumabay sa level ko. B, ikaw na talaga. Sa ganda kong to, dapat lang. Ang mahal-mahal ng skincare ko para lang pumatol sa Jeje. Sayang, cute pa naman siya. Ewan ko ba kasi kung ba't ka nagtsatsaga dyan sa mga dating app na yan. Wala namang nagkakatuluyan dyan. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na naghahanap ako ng makakatuluyan? Ano bang hinahanap mo dyan? Sa itsura mong yan, inosente ka pa pala? Walang iya ka, hindi naman kasi ako nakikipaglandian sa mga dating app na yan. Ay, itong mga app na ganito, hindi love life ang hinahanap ng mga tao rito, kundi hookups. Kaloka ka. Tanda mo na, di ka pa aware doon? Aba, sorry. Wala pa naman ako sa landiira ko kaya wala akong kaalam-alam sa mga ganyan, no? Ay, si Maria Clara ka ba? Dalagang Pilipina ang peg? Landi rin kapag may time ha, baka kalawangin. Tara na nga, patapos na yung oras natin. Ay, wait lang, magtitimpla lang ulit ako ng kape. Papadudod si Drew ang bumubuhay sa malamlam kong mundo. Siya ang dahilan kung bakit lagi akong excited na pumasok sa trabaho. Sa bahay kasi puro negative energy lang ang natatanggap ko doon. May kuya akong batugan na 5 taon nang walang trabaho at ginawa ng propesyon ang pagiging tambay. Ang tatay ko naman na naging 6 o'clock habit na ang pag-inom ng alak ay laging binubungangaan ng nanay ko na dala-dala na yata ang sama ng loob ng buong mundo. Si Drew ang nagsilbing energy cleanser ko dahil tuwing magkasama kami, ang bad vibes na nararamdaman ko ay nagiging good vibes. Katulad ko ay may issues rin si Drew sa sarili niyang pamilya. Mas malala pa nga ang pinagdadaanan niya kumpara sa akin dahil sa kabila ng pagiging outgoing at baklang-bakla ni Drew, sa labas ng kanilang bahay ay hindi pala siya out sa pamilya niya. Open na open siya kapag nasa trabaho pero kapag nasa loob sila ng kanilang tahanan ay lalaking-lalaki siyang kumilos. Nalaman ko ang problema niyang yon nung minsan nagkaroon ng selebrasyon sa bahay nila at in-invite ako ni Drew. Nagulat na lamang ako nung biglang ang matinis na boses nito ay naging malalim. Ang malambot na paglalakad niya ay naging straight na walang pitik sa katawan niya. Ibang Drew ang nakita ko sa loob ng pamamahay nila. Akala ko nga ay pinaprank lamang niya ako pero noong tanungin ko siya kung bakit ganon ang asta niya sa bahay nila ay nalungkot ako sa ikinuwento sa akin ni Drew Papadudut. Halika na, Ethel. Ihatid na kita sa sakayan. Wow, gentleman. Wag na. Kaya ko naman maglakad mag-isa, no? Gaga, sumunod ka na lang para makalabas din ako ng bahay. Okay. Sige, tara na. Ihatid mo na ako. Tay, alis na kami. Hatid ko lang si Ethel sa may sakayan. Tara na. So, pwede mo na bang i-explain kung anong nangyari? My gosh! Ang hirap talaga magpanggap. Tumataas ang balahibo ko. Actually, ang weird nga. Ako rin tinataasan ng balahibo nung nakita kitang lalaki gumalaw at magsalita.
Akala ko nasanibang ka na ng masamang spirito. Bakit? Ba't ganun? Ganun talaga ako sa bahay. At bakit naman? Hindi ka ba out sa pamilya mo? Hindi pa. Oh my gosh, legit? Landi-landi mo sa labas tapos di ka pa pala naglaladad sa pamilya mo? Hindi naman kasi ganun kadali yun. Hindi ba nila tanggap kapag nalaman nilang Becky Bells ka? Hindi. Eh di sana matagal ko nang sinabi sa kanila kung totoong tanggap nila ako, di ba? Utak te, gamitin. Kaloka naman. Modern age na pero marami pa rin close-minded talaga. Hindi mo ba tinry na mag-open up sa kanila tungkol sa sexuality mo? Never kong gagawin yun. Ano, forever ka na lang magpapanggap hanggang sa mamatay ka? Kung alam mo lang kung anong nangyari sa akin noon, sure ako na pati ikaw matatakot din mag-out kung ikaw man ang nasa lugar ko. Ano bang nangyari? Nung bata kasi ako, alam ko na talagang bakla ako. 8 years old pa lang ata ako noon nung nagkaroon ako ng gay awakening. Paano mo naman na-realize na Becky ka? Crush na crush ko kasi noon si Dennis Trillo sa Mulawin. Nagpapanggap nga akong si Alwina noon eh. In fairness bata pa lang marunong ka ng pumili. O tapos? Siyempre, pasikreto ko lang ginagawa yung mga kalandian ko noon. Kapag walang tao sa bahay, yung kumot namin, ginagawa kong gown. Tapos yung tuwalya, ginagawa kong wig. Tapos one time, may isang araw noon na habang rumarampa ako sa sala, ala Miss Universe, nakasuot ako noon ng kumot na nakatali sa katawan ko tapos may tuwalya ako sa ulo na kunwari buhok ko. Tapos biglang dumating si Pudra Kels. Tapos, anong ginawa niya? Eh syempre nagalit ang lolo mo. Para akong bigas na binuhat ng tatay ko palabas ng bahay. Yung tuwalya ko sa ulo, ibinusal niya sa bibig ko. Cry lalo ako ng malalay nung time na yon, ate ko. Akala ko mamamatay na ako eh. Alam mo kung anong ginawa niya? Ano? Kinuha niya yung walis tambo na nakakalat sa labas tapos ipinalo-palo sa puwet ko. Yung hawakan ng pinamalo niya ha, di ba ang tigas nun? Grabe! But wait, there's more. Binantaan pa niya ako na kapag nakita raw niya akong ulit na ganon, yung kumot na suot ko, ipantatali niya raw sa akin yun. Ibibitin niya ako sa puno ng akasya. Ay, ang lala ng trauma ko nung araw na yun, Ti. Oh, tapos hindi mo na inulit yung nangyari. Eh syempre hindi na. Ayoko maging parol na nakabitin sa puno ng akasya, no? Kita mo naman si tatay, tsura pa lang no, nakakatakot na. Lalo pag nagalit pa. Kaya naman pala mas lalaki ka pa kung lalaki kung gumalaw kanina sa bahay niyo. Nag-transform ka talaga from malanding Drew to siga na Drew. Pasalamat ka, hindi kita binakla kanina. Sinabihan naman kita kanina na mag-behave ka habang nasa bahay, di ba? Oo, pero hindi mo sinabi na aasta ka ng straight. Akala ko naman alam na ng pamilya mo na bading ka. Now you know. Now I know. O siya, umuwi ka na. Mag-ingat ka. Teka, akala ko ba ihahatid mo ko? Matanda ka na, kaya mo na yan. May pupuntahan pa ako. Bakla ka talaga ng taon. O sige na, babay na. Message mo na lang ako kapag nakauwi ka na, ha? Sige. Nakakalungkot lang dahil kung gaano kasaya at kabait si Drew sa labas ay kabaligtaran naman ito ang buhay niya sa loob ng kanilang pamamahay. Tuwing umuwi siya ay para siyang naglalagay ng maskara para maitago ang totoong pagkatao niya. Ang kwento nga sa akin ni Drew ay dalawa ang Facebook na gamit niya. May isang account siyang gamit para sa pamilya, kamag-anak at kapitbahay niya. Doon ay straight siya. Ang second account naman ito ang gamit niya para sa mga kabadingan niya. Para naman yon sa mga kaibigan niya na nakakaalam ng tunay niyang sikreto. Ang sabi sa akin ni Drew ay minsan na raw niyang sinubukang mag-out sa nanay niya. Kumpara kasi sa tatay niya ay mas maunawain ang nanay niya. Pero not disappoint si Drew dahil instead na suportahan siya ay sinabihan lamang siya ng sarili niyang ina na itago na lamang ang nararamdaman niya dahil magagalit daw ang tatay niya. 4 silang magkakapatid at pawang lalaki silang lahat. Tanging si Drew lang ang kakaiba. 27 years old na siya pero natatakot pa rin siya sa mga magulang niya dahil ayaw daw niyang ma-disappoint sa kanya ang mga magulang niya. Nasasaktan nga raw siya tuwing naririnig niya mula sa mga magulang at mga kapatid niya ang pagiging homophobic nila. Para sa kanila ay salot daw ang mga bading. Walang ambag sa lipunan at puro kabalastugan lang daw ang alam na gawin. Kahit gaano niya kagustong ipagtanggol ang sangkabaklaan,
Natatakot naman siyang magsalita, Papa Dudut. Simula noong nalaman ko ang totoo ay sunod-sunod nang isineshare sa akin ni Drew ang ilang sama ng loob na nararamdaman niya. Naging supportive friend ako sa kanya pero hindi ko alam na noong mga panahong yon ay madadamay din pala ako sa problema niya dahil sa pagiging supportive na kaibigan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula ang lahat ng umuwi sa Pilipinas ang tita ni Drew na si Tita Violeta para magbakasyon. Siya ang kapatid ng ama ni Drew na matagal nang naninirahan sa US bilang nurse kasama ang isa nitong adopted child na isa ring Pilipino. Netong taon lang ay nag-retire ang tita niya kaya naisipan nilang magbakasyon matapos ang 2 dekada simula ng huli nitong pagbisita. Ayon sa description ni Drew ay supportive na tita si Tita Violeta. Mas open-minded siya kung ikukumpara sa tatay nito dahil na rin siguro sa nakagisnan niyang kultura sa ibang bansa. Malawak ang pangunawa niya at hindi judgmental dahil marunong siyang umintindi sa mga sitwasyon na pinagdaraanan ng mga taong nasa paligid niya. Para kay Drew, si Tita Violeta na siguro ang pinakamaayos niyang kamag-anak. 65 years old na siya pero kung mag-isip ay napaka-modern. Madali lang siyang nakakapag-adjust sa mga pagbabago sa mundo. Kaya naman nakakasabay pa rin siya sa trip ng kabataan. Para siyang cool tita na hindi nagpapahuli sa mga latest trend. Inggit na inggit nga si Drew sa pinsan niya dahil meron siyang ina na chill lamang. Nagagawa ng pinsan niya ang lahat ng gusto niya dahil hindi siya binibigyan ng limitation ng kanyang ina. Samantalang si Drew ay nakatali ang mga kamay niya at ang kasiyahan niya ay nakabase sa mga magulang niya. Kaso nga lang sa pagdating ni Tita Violeta sa Pinas, hindi ko inaasahan na malaki din palang magiging parte ko sa pag-uwi nito. Masarap tong soufflé nila rito ah. Diba? Local shop lang sila pero daig pa nila yung mga big name. Salamat pala sa palibre. Once in a blue moon lang mangyari to pero worth it naman. Ano pa nang meron at bigla ka ng libre? Nagbago na bang ihip ng hangin? Mabait ka na ba ngayon? Saan mo tinago yung mga sungay mo? Ay, hindi yan libre, B. May kapalit yung kinakain mo. Anong akala mo? Sabi na eh. Ano na naman yon? Ipapasabak mo na naman ba ako sa boylet mong di mo bet? Hindi, may ipapagawa ko sa'yo ngayon. Eh ano? Gusto ko na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Ano? Tama ba yung narinig ko? Gagawin mo akong girlfriend mo? Magpapanggap lang tayong magjowa. Kung makareact ka naman ng OA ha? Ano na namang gulo tong pinasok mo? Hindi to gulo. Ganito kasi yun. Uuwi kasi yung tita ko na galing States. Oo. Nabanggit mo nga yan sa akin. Unang gabi pa lang nagpainom agad si ante. Manginginom yun ng kabataan niya kaya kahit na may jet lag, naglabas agad ng hard na may inom. Nakipag-inuman ka sa kanya? Hindi lang ako kundi buong barangay pinainom niya. Siyempre ayoko rin naman maging bastos kaya kahit di ko bet, hinarap ko si tita sa inuman. O tapos, ano nangyari? So heto na nga. Bangengi na kami noon. Tapos, out of the blue, bigla akong na-hot seat nang wala sa oras. Tinanong ako ni tita kung kumusta raw yung love life ko. Ano sinabi mo? Dapat sinabi mo na marami kang ka-fling ngayon. Luka-luka! Lahat ng kalalakihan ng angkan namin kasamang umiinom nung oras na yun. Hindi ko aaminin ang totoo, no? So ano nga sinabi mo? Huwag mo sabihin nagpanggap ka may girlfriend ka. Yun nga mismo ang sinabi ko. Ano? Nag-play safe ako. Sabi ko, masaya naman ang love life ko. Which is true naman. Kasi marami naman akong kalandian at the moment. Tapos, bigla niyang tinanong kung may girlfriend na ako. Siyempre, lasing na ako. Sabi ko, oo. Meron. Nakakaloka ka. Tapos ayun, nagpatong-patong na yung kasinungalingang ginawa ko.
Hindi naman ako makapalag kasi katabi ko mismo yung tatay ko. Ngayon ang problema, gusto makilala ng tita ko yung girlfriend ko Kuno, pati sina tatay. Interesado na sila ngayon sa love life ko kasi first time lang daw na marinig nila sa akin na may jowa ako. So ngayon, akong naisip mo na magpanggap bilang girlfriend mo. Wala naman akong iba pang maisip na pwedeng gumanap nun kundi ikaw lang. Ba't mo kasi sinabing may girlfriend ka? Hindi ko alam, bangingi na nga 'di ba? Tsaka lasing na rin silang lahat nun. Akala ko nga makakalimutan na nila yung pinag-usapan namin kinabukasan pero paggising ko kinaumagahan, nagplano na si tita na mag-resort daw. At eto, gusto niya raw isama yung girlfriend ko. My gosh, Drew, pati ako gagawin mo sinungaling, kaloka. Tapos off-lay lang ibabayad mo sa akin. Isipin mo na lang, down payment lang yan. Ililibre kita ng kahit na anong gusto mo basta batulungan mo lang ako. O sige, papayag ako pero sa susunod. Takoyaki naman gusto ko ha. Yun lang naman pala go! Usapan yan ha. Oo, basta wala lang bawian ha. Umuo ka na. Bilang kaibigan, naisip ko na hindi naman mahirap ang hinihinging pabor sa akin ni Drew, kaya pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Kung kaya niyang magpanggap bilang tunay na lalaki, sigurado akong kakayanin ko ring magpanggap na girlfriend niya. Kasama si Drew ay gumawa kami ng sarili naming fake na love story para kung sakaling tanungin kami kung paano kami nagkakilala ay magkapareho ang mga isasagot namin. Pinalabas namin na nagsimula kami as friends hanggang sa na-realize namin gusto pala namin ang isa't isa. Pinakilala ko ni Drew sa kanyang tita Violeta noong nagkaroon sila ng family gathering sa isang Sabado. Nagpunta kami sa Pansol para i-celebrate ang pagbabalik ng tita nito. Doon ay ipinakilala ko ni Drew sa lahat ng kanyang kamag-anak bilang girlfriend. Tuwang-tuwa noon ang tatay ni Drew dahil may kutob na raw siya noon na may something sa aming dalawa ng anak niya simula noong in-invite niya ako noon sa bahay nila. Natatawa na lamang ako noon sa loob-loob ko dahil umubra ang pagpapanggap na ginawa namin ni Drew. Papadudot malayo sa inaasahan ko ang itsura ni Tita Violeta noong nakita ko siya ng personal. Mas bata siyang tignan kumpara sa edad niya. Very teenager ang galawan niya kahit na senior citizen na siya. Pati nga pananamit ay pasok siya sa mga trending na fashion statements. Tama nga ang sinabi ni Drew. Napaka-cool ng tita niya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ko na-enjoy ang gathering nilang yon. Wala akong ibang sinabi kay Drew noon kundi puro papuri sa magandang ugali ng kanyang tita, Papa Dudut. Ethel, okay ka lang? Oo, inaayos ko lang tong gamit ko para ready to go na kapag umuwi na tayo. Pasensya ka na sa kakulitan ng mga kamag-anak ko Tuwang-tuwa lang yung mga yun kasi may bago silang mukhang nakita. Wala yun. Enjoy nga kasi hindi ko naman naranasan sa pamilya namin yung ganitong kasaya na bonding. Tsaka, pwede ka nang tumigil sa pag-arte dyan. Tayong dalawa lang naman ang nandito ngayon. Hindi pwede. Mahirap na kapag nabuko tayo rito. Baka itali pa ako ng tatay ko sa puno nang wala sa oras. Grabe naman, hanggang ngayon, takot ka pa rin sa pagbabanta niyang yun. Pananakot lang yun. Nako, mas kilala ko ang tatay ko kaysa sayo. Malayo naman sila Nandun sila sa pool kaya di nila maririnig tong usapan natin. Ay, sige na nga. Kanina ko pa talaga gustong bumigay Sakit na ng likod ko kakalakad ng straight. Gusto ko nang bumaluktot yung bewang ko. Ayan, ganyan. Baka mamaya makalimutan mo na maging bakla, mahipan ka pa ng hangin. Char. Kung di lang talaga dahil kay tita, di ako sasama rito Uy, in fairness, ibang-iba nga yung ugali ng tita mo kaysa sa tatay mo Totoo yung sinabi mo na astig yung tita mong yun. Sabi ko naman sa'yo iba yung hulma ng tita kong yun kaysa sa tatay ko. Kapag si Tita Violeta ang kasama mo, sure ball na mawawala yung stress mo. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya Go siya sa lahat ng bagay at grabe ang atay niya Kaya niya tumuga ng tequila mula sa bote. Kala mo nasa 20s lang Di mo talaga akalaing senior na siya. Praktisado na kasi. Sa kanilang magkakapatid, siya talaga yung tangger sa inuman simulat sa pool. Tsaka ang ganda niya. Walang kulubot yung mukha. Flawless ang balat. Parang pinaglihi sa manika.
Ganun ang gusto ko kapag tumanda ako eh. Ano kaya skincare niya, no? B, wag mo nang pangaraping maging ganon. Ikaw nga, 25 ka pa lang, pero may wrinkles na yung pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin, ikaw din naman eh. At least, porselana tong balat ko. Alam mo, feeling ko, kapag nag-out ka sa tita mo, matatanggap ka niya. Try mo kaya mag-out sa kanya. Ayokong i-risk yung sikreto ko. Kahit close kami ni tita, mas close sila ni tatay. Sanggang dikit yung dalawang yun eh. Ayaw mo bang subukan? At least, magkaroon ka man lang ng kakampi kahit isa sa pamilya mo. No, ayoko. Okay na ako sa ganito. Hindi ka pa ba napapagod? Nasanay na kasi ako. Nako, nandyan naman pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Tita, bakit po? Anong ginagawa nyo rito? May pinag-uusapan lang po kami ni Ethel. Opo. Tsaka nagpapasama po ako sa kanya para makapagbihis na ako. Ganun ba? O sige, magbihis ka muna. Tapos ikaw, Drew, tulungan mo yung mga kapatid mo doon na magbuhat ng gamit para makauwi na tayo. Sige po, tita. O siya, maiwan ko na kayo. Ethel, doon na lang kayo sa isang van sumakay. Mauuna na kami kasi ang dami ng kagat ng anak ko. Naiwan niya yung lotion niya sa bahay. Sige po tita, wala pong problema. Mag-ingat po kayo pa uwi. Okay. Drew, tulungan mo yung mga kapatid mong mag-uwi ng gamit ha. Opo, tita. Mag-ingat po kayo. At dahil nga sa bakasyonista ay sunod-sunod ang pamamasyal na ginawa ni Tita Violeta kasama ang anak niya. Habang malakas pa raw siya ay gusto niyang ipasyal ang katawan niya bago manghina ang mga tuhod niya. Gusto raw kasi niyang i-enjoy ang retirement niya na deserve niya matapos ang mahabang panahon ng kanyang pagkayod. Nakakatuwa nga dahil itinataon ni Tita Violeta ang pamamasyal niya tuwing day off namin ni Drew para sa ganon ay makasama kami sa mga ganap niya. Sa katunayan, mas ako pa nga ang unang ini-invite ni Tita Violeta dahil minsan ay ayaw sumama ni Drew dahil nga pagod na raw siyang magpanggap na straight siya sa harapan ng mga kamag-anak niya. Sa loob ng 2 buwan, kung saan ako nakarating dahil kay Tita Violeta. Lagi siya nagpapasalamat sa akin noon dahil nagkaroon daw siya ng chance na makabanding ang paborito niyang pamangkin na si Drew. Sobrang ilap daw kasi ni Drew sa pamilya niya. Gusto niya na laging mapag-isa na naiintindihan ko dahil nga sa sikretong tinatago niya. Dahil kay Tita Violeta ay nakarating ako sa Palawan. Nagtungo rin kami sa isang theme park at nakaabot pa kami hanggang sa Ilocos Norte. Nang mga panahong yon ay mas lalo pa kaming naging close ni Drew. Halos araw-araw na kaming magkasama noon mula sa trabaho at pati na rin tuwing off namin. Pero ang hindi ko po inaasahan, ang pagpapanggap na ginagawa namin ni Drew ay unti-unti na palang nagkakalaman. Ang fake relationship lang dapat na meron kami ay nagbago at hindi ko napapansin na ang puso ko ay nagsisimula na palang ma-fall para kay Drew, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, daig pa namin ni Drew ang Best Actor at Best Actress sa naging pag-arte namin bilang magkasintahan noon. Sa sobrang galing na ipinamalas sa naming acting ay maging ako ay napaniwala na boyfriend ko nga si Drew noong time na yon. Paano ba naman kasi mas sweet pa kami sa asukal kung umasta sa harapan ng pamilya niya. Nagsusubuan kami ng pagkain, laging magka-holding hands kapag naglalakad at may times na nagyayakapan pa kami. Lahat ng gestures na ginagawa ng isang boyfriend ay ginagawa sa akin ni Drew for the show. Nakakamangha nga dahil tuwing kasama ko si Drew sa harapan ng kanyang pamilya ay wala ka talagang bahid ng kabadingan na makikita sa kanya. Napaka-manly niyang kung gumalaw. Pati ang boses na gamit niya ay nakakakilig talaga. Napaka-caring at gentleman niya sa akin kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit nagkaroon ako ng feeling sa kanya noong time na yon. Hindi ko tuloy maiwasang manghinayang dahil kung tutuusin ay napakagwapong lalaki ni Drew. Kaya naman kaya naman pala niyang magpaka lalaki at sa sobrang galing niyang magpanggap ay maging ako
ay napaniwala niya talaga na may namamagitan talaga sa aming dalawa. Papadudod sa sobrang pagkadilulo ko nga ay hindi ko na rin noon maihiwalay ang totoo sa peke. Ginagaslight ko ang sarili ko na baka naman may chance pa kami na magkatuluyan na dalawa dahil hindi na rin naman bago ang mga kwento ng mga Becky na nagkaroon ng asawa o girlfriend. Noong nagkaroon ako ng chance na kausapin si Drew ay sinubukan kong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman, Papa Dudut. Nakapag-impake ka na ng mga gamit mo? Para saan? Hindi ka ba minessage ni Tita Violeta? Di ba alis na tayo sa Sabado? Ay, oo nga pala. Hindi pa ako nakapag-ayos ng gamit. Hindi ko pa nga nalalaban yung mga damit ko na dinala ko nung nagpunta tayo sa Palawan eh. Magpa-laundry ka na lang. Grabe ang tita mo. Ubusan ng pera talaga ang peg. Ganun talaga yun. Nagpakahirap siya buong buhay niya kaya ngayong matanda na siya, babawi na lang siya sa mga oras na nasayang niya. Laking pasasalamat ko talaga sa kanya. Kundi dahil sa kanya, di ako makakapasyal sa iba't ibang lugar. Mabuti na lang ako napili mong gawing fake girlfriend. Di bale, malapit na rin naman silang umalis. 2 months na lang naman sila rito eh. O pagkatapos nun, pwede na tayong tumigil. Ay, ayaw niya mag-extend? Susme, wag na please. Hindi ko na carry. Sayang naman. Enjoy na enjoy pa naman akong kasama siya. Kaya sulitin mo na hanggat nandito pa siya. Walang kaso yun kay tita. Gagastosan niya ang buong angkan namin kasi marami naman siyang salapi. Tsaka mayaman yung anak niya. May sariling negosyo yun sa States. Sana all. Paampun na lang kaya ako sa kanya. Ay, ayaw niya raw sa mga lukaret na katulad mo. Sira ulo ka talaga. Ay, grabe rin yung 2 buwan ha. Na-touch na ako sa'yo sa totoo lang. What do you mean na-attach? Hypothetical question lang. What if nagkakaroon na pala ako ng feelings para sa'yo? Anong mararamdaman mo? Ew, yuck! Hindi tayo talo no? Makaiyaw naman to. Good catch din naman ako ah. Good catch ka nga. Pareho naman tayo ng gusto. Ano naman mapapala ko sa'yo? Ayaw mo talaga sa babae? No, never. Ayoko ng papaya at mani. Paano yan? May feelings na ako para sa'yo. Ay nako, tigilan mo ako Ethel ha. Huwag mo akong ini-eme-eme dyan. Hindi nga, seryoso ako. Nafo-fall na yata ako sa'yo eh. Huwag ako, please lang. Ay, kilabutan ka naman sa mga pinagsasabi mo. Susme. Nasasanay na kasi ako sa mga ginagawa mo eh. Paano ba naman kasi? Napaka-caring mo sa akin kapag kasama natin pamilya mo. Yung mga gesture mo as fake boyfriend, nakaka-in love. Masisisi mo ba ako kung nagkagusto na ako sa'yo? Kasalanan mo yan. Alam mo naman nagpapanggap lang tayo eh. Tsaka isa pa, kailangan kong gawin yun para hindi tayo mabuko na nagpapanggap lang tayo. Huwag mo masyadong bigyan ng mali siya yung mga ginagawa ko sa'yo. Iniisip ko pala nasusuka na ako eh. Ikaw tsaka ako? Yak! Umamin ka na lang kasi sa pamilya mo para matapos na to. Hindi mangyayari yun. Hindi mo ako mapapaamin sa kanilang lahat kahit ano pang gawin mo. Hindi naman pwedeng ganito ka na lang forever. Paano kung nakahanap ka na ng boyfriend na mamahalin mo ng totoo? Itatago mo siya sa pamilya mo? Oo, bakit? Pwede naman ah. Pwede, pero sino namang taong magkakagusto na gawing sikreto lang ang relasyon nila? Ano siya, gold? Dapat nakatago. Tsaka ako na lang po problemahin yan kapag may jowa na ako. Tsaka bakit ba mas ikaw pa yung problemado kaysa sa akin? Ako yung nahihirapan para sa'yo eh. Problemahin mo na lang yung problema mo at ako nang bahalang problemahin yung mga problema ko. Ikaw nga yung problema ko eh. In love na ako sa'yo. Ano yon? Wala, ako. Excited na ako sa sunod na trip natin. Last na raw yon bago sila bumalik sa States. Ay, sa wakas. Makakapagpahinga na rin ako kapag nakaalis na sila. Inip na ako. 2 weeks bago bumalik sa US si Tita Violeta ay nagkaroon sila ng despedida party. Muli ako naimbitahan sa salo-salong yon dahil nga magaan na ang loob sa akin ng tita ni Drew. Maging ako naman ay na-attach na rin sa kanya dahil never akong nakaranas na magkaroon ng tita sa tanang buhay ko. Nakakalungkot lang dahil kasabay ng pag-alis ni Tita Violeta sa Pinas
ay mawawala na rin ng Drew na iniibig ko. Kapag wala na ang tita niya ay hindi ko na makikita ang masculine side ni Drew. Ang wish ko nga noon ay sana sa Pinas na lamang sila nakatira para nang sa ganon ay tuloy-tuloy na ang pagpapanggap namin ni Drew bilang magkasintahan. Sobrang nabihag na noon ni Drew ang puso ko sa puntong nagsisisi na ako na pumayag pa akong magpanggap bilang girlfriend niya. Kung alam ko lang sana na mangyayari sa amin yon, sana'y hindi na lamang ako pumayag sa naisip niyang pakulo. Pero wala na ako magagawa pa. Nangyari na at na-fall na ako sa best friend kong Becky. Kung meron lang sana akong ibang mapagsasabihan ng nararamdaman ko. Kasi wala naman akong aasahan sa kapatid ko. Wala na rin naman akong ibang kaibigan maliban kay Drew. Hindi rin naman ako pwede mag-open up kay Tita Violeta dahil hindi niya alam ang sekreto ng pamangkin niya. Wala akong ibang choice noon kundi ang solohin na lamang ang nararamdaman ko. Matapos ang despedida party, magpapaalam na sana ako kay Tita Violeta nung bigla niya akong tinawag sa kwarto niya. May ibibigay daw siya sa akin. Doon ay nagkaroon kami ng chance na mag-usap na dalawa. Papa Dudut. Ethel, halika, pumasok ka rito sa kwarto ko. Hala, nakaimpake na po pala kayo. Mukhang tuloy-tuloy na talaga yung pag-alis nyo ah. Oo, inaayos ko na yung ibang gamit namin para hindi na kami mahirapan. At saka nakaprepare na rin yung mga pasalubong na iuuwi ko sa Amerika. Isang box ang dadalhin ko pa uwi. Bakit nyo po pala ako pinatawag dito sa kwarto nyo? May ibibigay ako sa'yo. Sandali, nasaan na ba yun? Ayun! Tinabi ko to para sa'yo. Ano po yan? Necklace. Ibibigay ko sana to sa nanay ni Drew. Pero naalala kita, kaya itinago ko na lang muna. Mas bagay to sa'yo. Hala, naku! Salamat po, tita! Walang anuman. Regalo ko yan sa'yo dahil sa pag-aalaga mo kay Drew. Wala po yun. Natural lang naman yun bilang ako yung girlfriend niya. Mahal na mahal mo talaga siguro yung pamangkin kong yun, ano? Oo naman po. Sobra. Siya yung taong hindi ko inakala na mamahalin ko pala. Ang tagal na namin magkaibigan. Never kong naisip na titibok yung puso ko para sa kanya. Hindi ko napansin na may qualities din pala siya na magugustuhan ko hindi bilang kaibigan kundi bilang partner. Kaso ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Po? Bakit naman po mahirap? Kasi malabo namang maging kayo, di ba? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo masundan. Ethel, alam ko kung ano ang ginagawa ninyo ni Drew. Hindi yun magkakaroon ng girlfriend. Kasi alam ko namang bakla siya. Talaga po? Alam niyong bakla siya? Oo naman. Matagal ko nang alam. Malakas ang pang-amoy ko sa mga ganyan. Pero bakit hindi niyo po sinasabi sa kanya? Ayoko naman siyang pangunahan. Desisyon niya yon kung kanino niya gustong sabihin ang totoong pagkatao niya. Siguro may maganda siyang rason kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin yung totoo, kaya hinahayaan ko na lang siya. Pero hindi po ba kayo yung nagsabi kay Drew na gusto niyong makilala yung girlfriend niya? Oo, actually, biruan lang naman dapat yun eh. Pero naisip ko, why not? Gusto kong makita kung hanggang saan yung kaya niyang gawin para itago yung sekreto niya. Nagbabaka sakali rin kasi ako na kapag napagod na siyang magpanggap, baka sakaling umami na siya kahit sa akin lang. Lagi ko nga po siyang sinasabihan na umami na siya sa inyo kasi alam ko namang tatanggapin niyo siya kaso ayaw talaga niya eh. Wala na tayong magagawa doon kung ayaw talaga niya. Ang importante, nandito tayo para sa kanya. Sana ganun ka rin. Sana patuloy mong suportahan si Drew sa mga desisyon niya sa buhay kahit na hindi niya kayang ibalik yung pagmamahal mo para sa kanya. Gagawin ko po yan, makakaasa po kayo. Kahit ayaw niya akong jowain, hindi ko siya iiwan. Pero mas maganda na rin na aminin mo na lang sa kanya yung totoong nararamdaman mo para wala kang panghihinayangan sa huli.
At least, alam niya na may nagmamahal pala sa kanya. Sinubukan ko na po, pero wala talaga eh. Bakla talaga yung pamangkin yung yun, sagad hanggang buto. Naaawa nga ako sa kanya eh. Walang sino man ang deserve ng ganong buhay. Dapat, open ang bawat isa sa atin na magpakatotoo. Kaso sa mundong to, mahirap talagang i-please ang lahat. Ang panalangin ko na lang para kay Drew na balang araw, magkaroon din siya ng tapang na tanggapin ang totoo at maging proud siya doon. Ako rin po, yan din pong hiling ko para sa kanya. Papadudot, gano'n na nga ang ginawa ko. Muli kong inopen kay Drew ang tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagbabaka sakali akong seryosohin na niya ako, pero sa huli, lalaki pa rin daw talaga ang gusto ni Drew. Masakit man para sa akin ang ma-reject, ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi nga talaga kami talo. At bago nga bumalik sa US si Tita Violeta ay binilinan niya ako na bantayan at suportahan ko raw si Drew sa anumang desisyon niya sa buhay. Mapakaibigan daw, maging kaibigan daw ako para kay Drew dahil ako lang daw ang tanging maaasahan nito. Sinabihan din niya si Drew na mag-ipon daw siya dahil kung sakali mang gusto niyang lumipat sa US ay pwede siyang kunin doon ni Tita Violeta. Sa Amerika raw kasi ay mas mapagtanggap ang mga tao. Doon ay mas malaya siyang gawin ang gusto niya sa lugar na yon. At sa mga sumunod na araw ay bumalik din sa dati ang lahat. Hindi nga nagtagal ay unti-unti rin namang nawala ang nararamdaman ko para kay Drew. Napagtanto ko na hindi ako na in love sa best friend kong si Drew, kundi ay nahulog ako ang loob ko kay Drew na binuo niya. Ang Drew na nagpanggap na lalaki. Pero ang Drew na yon ay never namang naging totoo dahil ang tunay na Drew ay ang best friend kong masayahin at baklang bakla. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan naming dalawa kahit na nasa magkaibang company na kami nagtatrabaho. Papadudot, na banggit pala sa akin ni Drew na plano na raw niyang lumipat sa US at nagpapatulong na siya sa tita niya para magawa yon. Bago siya lumipat, kapag nakompleto na niya ang requirements ay saka lang daw niya aaminin sa mga magulang niya ang katotohanan. Para sa ganon ay wala nang magagawa pa ang mga ito kundi ang tanggapin na lamang ang totoo. Pero sa ngayon, hanggat hindi pa yon nangyayari, patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Drew. Ito na po ang wakas ng aking kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ethel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever! Love Stories. Kapag nagtanim tayo ng masama, mag-aani tayo ng masama. Kaya habang may panahon pa ay pahalagahan at mahalin natin ang mga taong nandyan para sa atin. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang balikan ng karma? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong masugid na taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Alam nyo ba na yung programa ninyo, ang sinasahog namin sa pananghalian kasi hindi talaga kompleto ang araw namin kung hindi kami nakikinig sa Barangay LS. Kaya nga nagkatuksuhan ng mga kasamahan ko sa TODA na kapwa ko tricycle driver na ipadala ko raw sa inyo ang istorya ng buhay ko dahil gusto nilang mapakinggan ito. Sa totoo lang ay ayoko sana kasi nahihiya ako pero naisip ko na wala namang sa ating perpekto.
At sa kasalukuyan ay nagbabagong buhay naman ako. Pero bago tayo dumako sa parte na yon ng kwento ko ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. 31 years old at taga Tondo, Manila. Isa akong tricycle driver at minana ko pa sa lolo ko ang trabahong ito kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ako ang huminto at nagsabi sa mga magulang ko na gusto ko na lamang magtrabaho. Hindi kasi ako magaling sa klase namin kaya hanggang second year high school lamang ang kinaya ko. Inisip ko na lamang na hindi para sa akin ang pag-aaral. At masaya naman ako sa desisyon kong yon, lalo na nung mas napansin ako sa barangay namin dahil sa gandang lalaki ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero gwapo talaga ako, Papa Dudut. Artistahin din daw ako at malakas ang appeal. Kaya maraming umaaligid-aligid sa akin na babae at binabae. Patuloy sila sa pagligid sa akin kahit alam nilang nagsasama na kami ni Neneng sa bahay kasama ang aming anak ng mga panahong yon, Papa Dudut. Talaga ng mukha mo, no? Akala mo siguro hindi ko malalaman yung mga kalokohan mo? Pinagsasabi mo. Aga-aga. Imbis na kape at pandesal ipaalmusal mo sa akin, sermon agad. Paanong hindi kasi sermonan nakakainis ka? Hinaan mo nga yung boses mo. Tulog pa yung anak natin tsaka si tatay. Mamaya magising yun na bad trip dahil sa ingay mo. Ikaw naman kasi yung may kasalanan. Ano ba kasing kasalanan yun, Neneng? Nalaman ko lang naman dun sa binilhan ko ng almusal na palagi mo raw hinahatid sa bahay nila yung sexy na babae dyan sa kabilang kanto. Ano yon? Ikaw na ba ang personal driver niya? Nagkataon lang yun, no? Sa ako yung natsyempohan niyang tricycle sa terminal. Alangan namang di ko siya isakay. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi palagi, ibig sabihin hindi lang isang beses o nagkataon. Ang style daw ng haliparot na yon, kapag di pa raw ikaw yung papasada, tatambay pa siya dun sa terminal para makipaglandian sa'yo. Nakikipagkwentuhan lang yung tao. Walang landian na nangyari. O di totoo yung chismis tungkol sa paghihintay niya sa'yo sa terminal para ikaw yung maghatid sa kanya? Pero wala pa rin kaming ginagawang masama. Hinahatid ko lang siya. Masyado ka lang OA. At ako ba ang OA ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na pamilyado ka na. Hindi ka na binata. Kaya tigilan mo yung kalandian mo. Mahiya ka sa anak natin. Ano namang kinalaman ng anak natin dito? Ang bata-bata pa niya. Ikaw talaga? Lahat na lang dinadamay mo sa ka-OA-han mo. Tinatanong mo pa talaga? Paano pag nakakapag-isip na yan? Ano na lang sasabihin niya sa'yo sakaling hindi ka pa rin nagbabago? Hindi habang buhay walang muwang yung anak natin. Pambihira naman. Maliit na bagay lang yun tapos ikaw gustong-gusto mong pinapalaki. Tsaka nakaka-insulto ka na ha? Ikaw bang may lakas ng loob na mainsulto? Ayos ka rin ah. Paanong hindi? Pinapamukha mo sa akin na gumagawa ko ng masama at wala ka ring tiwala sa akin. Sobra ka na. Nakdang teteng, ang aga-aga ang ingay-ingay niyong dalawa. Tay, good morning po. Anong good sa morning naistorbo niyo tulog ko dahil sa sigawan niyo? Hindi naman po kami nagsisigawan, Tay. Nag-uusap lang po kami ni Tonyo. Nag-uusap ba ang tawag doon lakas ang boses mo? Abot hanggang doon sa kabilang barangay? Si Neneng na lang po pagalitan nyo. Sermon ba naman pinaalmusal sa akin? Imbis na ipagtimpla ko ng kape? At nagpakampi ka pa talaga sa tatay mo ha? Bakit? Tatay ko naman siya. Kanino ako magpapakampi? Sa kapitbahay? Isip bata ka talaga. Kaya kayo nag-aaway ng anak ko kasi lagi ka na lang nagagalit sa kanya na walang dahilan. Bago-baguhin mo nga yung ugali mo, Neneng. May dahilan po kaya ako nagagalit sa anak nyo. Baka nga pag nalaman nyo, uminit din ang ulo nyo. Sige, ano yon? Sabihin mo. Tay, wag po kayong maniniwala dyan. Wala pa nga akong sinasabi. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Ang sarap niyong paguntugin. Ikaw, Neneng, dumating ka lang dito sa bahay umingay na. Dati tahimik dito pero ngayon parang palengke na. Nakakabuisit kayo. Doon kayo mag-away sa labas. Kita ko sa mga ugat sa noo ni Neneng matapos siyang mapahiya sa tatay ko.
Buti na lamang din at nagising si tatay kasi pagkatapos niya kaming sawayin ay nanahimik na ang kinakasama ko at nakapag-almusal na ako. Regular kong pasahero si Neneng noon at masasabi ko na siya ang unang nagkagusto sa akin. Sa katunayan ay tricycle ko ang paborito niyang sakyan pauwi sa bahay nila na nasa kabilang barangay lang. Yung sinasabi niyang gawain daw ng babaeng lagi kong hinahatid ay naging gawain din niya talaga. Teacher si Neneng pero may pagka-business minded din. Rumarakit siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga beauty products. Siyempre makinis at maputi si Neneng at patunay na epektibo ang mga produktong binebenta niya. Kaya nga na in love na rin agad ako sa kanya at nakuha niya ang loob ko. 2 linggo lang kaming nagligawan at noong napasagot ko na siya ay niyaya ko siyang tumira sa bahay namin. Sakto kasi na gusto na rin daw niyang bumukod kaya pumayag siyang makipag-live-in sa akin. Tapos pagkalipas lang ng 1 buwan ay buntis na siya sa anak namin Papa Dudut. Kaso kung ano namang hinhin at hinahon niya sa eskwelahan at sa klase niya, siya namang ingay at taklesa niya sa bahay namin. Nagsimula yon noong nasa 8 buwan na ang tiyan niya hanggang sa mga anak siya sa anak namin. Lagi raw niya kasi akong napapanaginipang may ibang babae at nambababae. Kaya napapraning siya. Naiinis ako kasi pinagbibintangan niya ako kahit wala naman akong ginagawang masama. Naisip ko tuloy na tutuhanin ko na lamang kaya ang pambababae ko para naman may basehan na siya. Lagi niya akong inaaway at walang araw na hindi siya nagagalit sa akin. At hindi yon nakaligtas sa matinik na paningin at obserbasyon ng Tatay Cesar ko na kasama namin sa bahay. Nak, wala yata si Neneng. Nasa kanila po eh. Kahatid ko nga lang. May sakit kasi kapatid niya kaya pinuntahan niya. Kasama anak niyo? Opo, para raw makabisita naman sa kanila yung anak namin. Buti na yun para kahit papano tumahimik naman tong bahay natin. Ang ingay kasi nung kinakasama mo. Ang lakas ng boses pag nagsasalita kaya nakakaaburido. Pasensya na po kayo, Tay. Kung pati kayo naiistorbo na sa away namin ni Neneng. Sinasaway ko naman po siya na hinaan boses niya. Kasi pwede naman niya akong kausapin ng mahinahon kaya lang ewan ko ba sa kanya. Ginagamit pagiging teacher niya sa akin. Ano naman kinalaman nun sa inyong dalawa? Sa klase niya lang siya dapat masunod. Pero pagdating sa pamamahay natin, ikaw dapat ang batas. Yun nga yung gusto kong ipamukha sa kanya. Kaso lagi niyang sinasabi mas malaki kinikita niya kaysa sa akin na hamak na tricycle driver lang. Kasalanan mo rin naman kasi. Kung nag-aral ka, edi sana sa opisina ka nagtatrabaho at hindi ka namamasada. Mahal ko naman po trabaho ko, tsaka ayoko nga sa opisina. Di ako bagay dun, no? Kontento na ako sa pamamasada. Mas marami akong magagandang chicks na naihahatid. Kaya laging mainit ulo sa ni Neneng. Napakababaero mo. Wala naman po akong babae, Tay. Imagination lang yun ni Neneng. Tsaka masisisi niyo ba ako? Gwapo tong anak niyo. Sa bagay, kanino pa ba kayo magmamana ng kuya mo? Di sa akin lang din. Hirap talaga pag nasalahin natin yung pagiging magandang lalaki. Oo nga po. Masyadong habulin at lapitin ng mga chicks. Pero nak, mabalik tayo sa pagbubunga nga sa'yo ni Neneng. Aba, huwag ka magpatalo sa kanya. Tandaan mo na ikaw ang lalaki, kaya ikaw dapat ang masunod sa inyong dalawa. Hindi naman po ako nagpapatalo. Minsan nananahimik na lang ako kasi kapag nagsalita pa ako, lalong mas marami sasabihin ni Neneng. Kung bakit kasi sa dinami-rami ng babae sa kanya ka pa nagkaanak? Ayan tuloy, wala ka nang kawala kasi may panganay na kayo. Mahal ko naman po siya, pero minsan nakakasawa na. Kaya di ko mapigilan sarili ko na tumingin sa ibang babae. Kasi iniisip ko na baka sila mas maayos kasama, hindi taklesa, inaasikaso mga asawa nila, mabait at maalaga. Basta. Alam mo naman na yung golden rule natin dyan, di ba? Opo, Tay. Okay lang tumingin sa iba, basta wag aanakan. Tandang-tanda ko po yan. Ang talino mo talaga pagdating sa bagay na yan. Siyempre, Tay. Kanino pa ba ako magmamana? Di sa inyo. Naku, patunayan mo na sa akin ka nga nagmana. Kasi ako, hindi talaga ako nagpapatalo sa babae.
Kaya huwag ka rin magpapatalo dyan kay Neneng. Ipamukha mo sa kanya na ikaw pa rin ang padre de pamilya. Ano ba't naging lalaki ka kung lalamya-lamya ka? Opo, Tay. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko. Siyempre, anak kita eh. Ayoko nakikita kang malungkot at ayoko rin inaapi ka ng kahit sino. Lalong-lalo na nung nanay nung anak mo. Gumaan ang loob ko at mas nadagdagan ng kumpiyansa sa sarili pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni tatay. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay 4 kaming magkakapatid na lalaki sa pamilya at ako ang bunso. Natural ay ako rin ang paborito nila ni nanay na noon ay nagtatrabaho pa sa abroad. Sa katunayan ay magkasama sila doon ni tatay na nag-aalaga ng mga matandang may sakit. Pero kauwi lang ni tatay sa bahay dahil retirado na siya. Dinapuan kasi siya doon ng sakit dahilan para mabilis nang manghina ang katawan niya. Doon na sila nagdesisyon na pabalikin na lamang dito sa Pilipinas si tatay. May sarili na rin namang pamilya ang mga kuya ko at ako na lamang ang binubuhay ng mga magulang namin, Papa Dudut. Sa isip ko, tama si tatay sa mga sinabi niya at sa pagpapaalala niya ng golden rule ng pamilya namin. Kahit na may tinapos si Neneng at sabihin niyang teacher siya, ako pa rin ang padre de pamilya, kaya wala siyang karapatang kayanin ako. Hindi dapat ako ang pumapayag na dinidiktahan lang ng isang babae dahil lalaki ako. At yun ang paniniwala ng tatay ko at doon niya kami pinalaki ng mga kuya ko. Kaya nga dapat alamin ni Neneng ang lugar niya sa pamamahay namin. Dahil ako pa rin ang masusunod sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ano nga bang magagawa ko kung pinagpala akong lalaki na pinagkalooban ng kagwapuhan? Wala. Kaya hindi ko masisisi ang mga babae kung mapa-second look sa akin at magustuhan nila ako kahit na meron na silang karelasyon at kinakasama. Yung iba nga sa kanila may 4 ng anak pero gusto pang humirit ng date sa akin kahit na alam nilang may kinakasama na ako. Minsan kapag naiisip kong nai-inlove ako kay Neneng at niyayaya ko siyang magsama na kami sa isang bubong para bumuo ng pamilya ay hindi ko mapigilang manghinayang sa buhay ko nung wala pa sila ng anak namin. Nakakamiss din palang maging isang binata, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay alam kong mahal ko si Neneng. Kasi kapag hindi naman siya sinusumpong ng topak niya ay malambing siya sa akin. Inaasikaso niya akong ipinagluluto, pinaglalaba kahit na pagod siya sa trabaho at may ginagawa pang lesson plan. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak ko kaya kahit na hindi ko mapigilan ang atraksyon ko sa ibang babae at madali akong madala sa mga panglalandi nila ay si Neneng pa rin ang inuuwian at tinatabihan ko sa kama. Kaya nga minsan ay nakakaumay kapag tinatalakan niya ako. At sinisermo na para bang wala na akong ginawang matino sa buhay ko, Papa Dudut. Tulog na ba anak natin? Oo, kakatulog lang kanina. Kaya huwag ka maingay dyan, baka magising. Ikaw magpapatulog ulit pag nagising siya. Ano ba yan? Akala ko pa naman makakaskor na ako. Score mo mukha mo, manahimik ka nga dyan. Neneng naman, sige na. Kahit kiss lang. Ayoko, wala ako sa mood. Pagod ako, Tonyo. Lagi ka na lang pagod, di mo na ako pinagbibigyan. Nakakatampo ka na ha? Ikaw pa may ganang magtampo? Kilala kita, yung kiss mo lang na yan, isang malaking pain yan. Pag ikaw ang kausap, walang kiss lang ang magaganap. Ayaw mo nun? Sundan na natin anak natin. Ayoko, buwang ka ba? Ang hirap na nga ng buhay, mag-iisang anak ka pa? Nasa puson talaga yung utak mo no? Saka ang lakas ng loob mo na sundan pa ng isa yung anak mo? Hindi mo pa nga ako pinapakasalan? Ano namang kinalaman nun? Siyempre, gusto ko ring matawag na misis no? Saka ayaw mo ba nun? Magiging legal na yung pagsasama natin kasi mababasbasan na ng Diyos. Ano namang kaibahan nun sa pagsasama natin ngayon?
Kahit walang basbas ng Diyos, para na rin tayong mag-asawa. May anak na nga tayo eh. Di mo kasi naiintindihan. Babae ako. At may pangarap din akong maikasal. Pero di ba magastos yun? Pwede naman nating pag-ipunan. Kaso baka matagalan pa rin kasi nga baka magmahal na rin yung mga bilihin. Hindi pa rin sapat yung maiipon natin pag nagkataon. Kung ganun, pwede naman kahit na civil wedding lang tapos close friends at relatives lang natin ang invited. Ayos na yun. Gagastos pa rin tayo sa reception kasi imposible namang hindi invited yung mga relatives natin. Kaya nga pipiliin lang natin yung iimbitahin. Hindi ka ba nakikinig? Pwede ba naman yun? Paano kung may magtampo sa kanila? Bakit ka ba ganyan mag-isip? Nangyari kasi yan dun sa kasamaan ko sa Toda. Nagpakasal. Ganyan din, civil wedding. Tapos konti lang inimbitahan sa reception. Tapos kinabukasan, chinismis na sila ng mga kamag-anak nila na di nila inimbitahan. Sabi maramot daw sila, gahaman, makasarili, at kung ano-ano pa. Kaya ayun, nag-iiyak yung napangasawa niya kasi nakonsume. Sobra naman yung mga kamag-anak na nagkalat ng chismis. Akala mo hindi pamilya? Sana pinabarangay nila kasi paninirang puri yon. Ayaw na raw nila lumaki yung gulo. Nawala rin naman kinatagalan. Pero may lamat na yung relasyon nila sa mga kamag-anak na yon. Feeling ko matagal nang may lamat yung relasyon nila. Paano mo naman nasabi? Kaya nga hindi sila inimbita. Ikaw ba naman yung may ganyang klase ka ng kamag-anak, iimbitahin mo pa sa kasal mo? Ako kasi hindi na. At kung sakaling ipagkalat niyang madamot ako o makasarili, ipapabarangay ko talaga sila para may kalagyan ng mga yan. Sinasabi mo lang yan kasi hindi pa sa'yo nangyayari. Eh bakit parang sinasabi mo na mangyayari nga sa akin yan? Hindi ah. Ayan ka na naman. Advance ka na naman mag-isip eh. Gusto ko lang namang makasal na tayong dalawa. Ayaw mo ba yun? Ha? Ano? Ano? Huwag kang sumigaw. Sige ka. Magigising anak natin. Ikaw kasi, nakakainis ka. O ano na? Naghihintay ako ng sagot mo. Basta. Basta-basta ka pang nalalaman dyan? Ayusin mo kasi kung paano ko sumagot. Mabuti pa matulog na tayo. May pasok ka pa bukas, di ba? Matulog ka mag-isa mo. Sige. Bahala ka dyan. Gabing-gabi na nag-iinarte ka pa rin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayoko pang magpakasal. Wala pa yun sa plano ko kasi ayoko pang matali kay Neneng. Mahal ko siya, oo, pero alanganin ako sa gusto niyang mangyari dahil pagkasal na kami ay mas magkakaroon na siya ng karapatan sa akin at mas mahahawakan na niya ako sa liig. Ako pa naman yung tao na ayaw na kinokontrol kasi nawawalan ako ng gana kahit na mahal ko pa siya. Saka ang gastos kayang magpakasal. Wala pa nga kaming ipon ni Neneng, Papa Dudut. Kulang na kulang yung sinasahod ko sa pamamasada tapos may mga binabayaran pang loan si Neneng na ginagamit niya noon na pampagamot sa nanay niyang nagka-cancer. Pero sa kasamaang palad ay binawian din ng buhay. Kaya naman nalubog talaga siya sa utang. Idagdag pa na siya pa rin ang bumubuhay sa pamilya niya at nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid na nasa college. Kaya nga lalo kaming nagigipit. Tapos gusto niya pang magpakasal? Kahit na sabihin mong civil wedding lang yon ay gagastos pa rin sa reception. Gusto pa naman niya na invited lahat ng kamag-anak niyang sigurado kung wala namang ambag sa gastos tapos magti-take out pa ng pagkain. May pagkabida-bida kasi yan. Kunwari lang na gustong pili ang i-invite pero sa huli lahat naman ay kasama. Saka ayaw rin ng parents ko sa ideya ng kasal lalo na si tatay. Yung mga kuya ko hindi naman kasal sa mga kinakasama nila kaya bakit ako magpapakasal kay Neneng? Yon ang nasa isip ko na mga panahon na yon. At habang mas lalong pinipilit ni Neneng na magpakasal na kami, unti-unti naman akong nawawala ng amor sa kanya at mas pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ang pambababae, Papa Dudut. Hoy, Tonyo! Akala mo siguro habang buhay mo may tatago sa akin yung relasyon nyo ng babae mo, no? Para sabihin ko sa'yo, bobo ka magtago! Alam ko na lahat! Ha? Sino nagsabi sa'yo? Eh di sino pa ba?
Di yung mga chismosa sa paligid na nakakakita tuwing hinahatid sundo mo yung babae mo. Ay, kahit kailan talaga pahamak sila. At sila pa talaga yung sinisisi mo? Eh ikaw tong gumagawa ng kalokohan? Ang kapal na mukha mo? Habang nagtatrabaho ako, wala kang inatupag kundi lumande. Para sa kaalaman mo, nagtatrabaho lang din ako. Masyado ka lang malisyosa, kaya lahat na lang ng bagay binibigyan mo ng kulay. Huwag mo akong paratangan ng kung ano-ano. Sa ating dalawa, ikaw ang may ginagawang kahayupan. Hindi ka na nahiya. At anong dapat kong ikahiya? Sige nga. Tinatanong mo pa talaga? Marami! Alam mong may kinakasama ka na at may anak na tayong dalawa. Tapos dikit ka pa rin ang dikit dun sa babaeng yon. Kahit na sabihin mong siya tong lumalapit sa'yo, sana ikaw na mismo yung kusang umiiwas. Kaso gusto mo rin na nilalandi ka niya, kaya hinahayaan mo siya. Wala nga kaming ginagawang masama, Neneng. Magkaibigan lang kami ni Krisha. Magkaibigan? Bobo ba ang tingin mo sa akin, Tonyo? Hindi yan ang kwento na narinig ko tungkol sa'yo. Hirap sa'yo, mas nagpapaniwala ka pa sa mga sabi-sabi kaysa sa akin na kinakasama mo. Wala ka talagang tiwala sa akin eh. Noon meron, pero ngayon wala na. Ubus na. Eh di wala na rin palang kwenta na magsama tayo kasi wala ka na rin namang tiwala sa akin. Ano sabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ewan ko sa'yo. Di ka lang praning. May pagkabingi ka rin. Aray ko, Neneng! Paano naman ang mukha mo? Tigilan mo yan, Sabihan huwag ako mo agad hampasin, lintik ka! Paano hindi ka hahampasin? Eh sumusobra ka na. Hindi mo na ako nirespetong buwisit ka. Hoy, Neneng! Bakit mo sinaktan ang anak ko? Tay, inaaway niya ako oh. Nakuha mo pa talaga magtago sa likod ni tatay ha? Siyempre, sasaktan mo na naman ako. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang makapal! Lakas ng loob mong pagbuhatan ng kamay tong anak ko sa loob pa mismo ng pamamahay ko? Tay, yung anak nyo kasi, huling-huli na ng bababae, ayaw pa rin umamin. Wala nga akong aaminin. Kita nyo na? Eh alam na halos ng buong barangay natin na hindi lang niya basta pasahero yon. Saka alam naman niyang nilalandi siya noon pero hindi pa rin siya umiiwas. Totoo ba yun, Tonya? Tay naman. Sumagot ka! Totoo ba yun? Opo, pero wala kaming relasyon ni Krisha. Oh, ayun naman pala eh. Wala daw silang relasyon. Ano ba pinuputok ng butsi mo dyan, Neneng? Seryoso po ba kayo, Tay? Tinatanong niyo pa talaga kung ano? Magalit ka kapag nanakan ni Tonyo yung babaeng yon. Pero kung wala namang nabubuo, wag na wag mong sasaktan tong anak ko. Akala mo ba hindi ko na-obserban yung pagbubunga mo sa kanya? Hindi lang ako umiimik pero namumuro ka na. Baka nakakalimutan mo, sino dapat ang masusunod sa inyo sa pamamahay na to? Si Tonyo dapat ang nasusunod at hindi ikaw. Tay naman! Mas kinakampihan niyo pa po ba si Tonyo kaysa sa akin? Ako po ang kinakasama niya. May anak kami. Kinakasama pa lang pero hindi pa asawa. Kaya wala kang karapatang diktahan ng anak ko. Di na ako magtataka kung bakit ayaw niyang magpakasal sa'yo. Walang tigil kasi sa pagputak yung bunganga mo. Papadudod sabihin nyo na ang isip bata ko pero masaya ako na napagsabihan siya ng tatay ko. Sumusobra na kasi si Neneng sa pangiinsulto niya sa akin at aaminin kong inapakan niya ng gusto ang pagkalalaki ko. Biruin nyo ha, naturingan pa naman siyang teacher, nirerespeto ng mga estudyante niya sa eskwelahan tapos siya mismo ay hindi marunong rumespeto sa kinakasama niya. Kaya buti na lang talaga to the rescue si tatay kaya nakatikim tuloy ng masasakit na salita si Neneng sa kanya papadudot. Sa kabila ng lahat ay nakonsensya pa rin ako noong nakita ko ang malungkot na reaksyon sa mukha ni Neneng. Gusto ko sana siyang suyuin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil indikasyon lamang yon ng pagiging mahina ko. Bukod doon, baka isipin ni Neneng na kinakampihan ko siya at ipilit na naman niya ang pagpapakasal namin. Basta sigurado ako sa desisyon kong ayoko pang matali sa kanya. At masaya naman ako dahil suportado yon ng mga parents ko ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napansin kong nanlamig sa akin si Neneng pagkatapos ng away naming yon, kung saan ay nakasagutan niya si tatay. Pero imbes na mag-alala, hinayaan ko lamang siya sa pag-iinarte niya.
Alam kong maarte ang mga babae pero lilipas din naman yon at magkakabati rin kami. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkaraan ng ilang araw, parang normal na ulit ang turingan naming dalawa ng kinakasama ko. Pero syempre hindi pa rin nawala yung pagiging taklesa at selosa niya, Papa Dudut. Doon ako na-depress at napaisip sa mga desisyon ko sa buhay. Pinagsisihan ko kung bakit nagkagusto ko kay Neneng nang ma-realize ko na hindi pa pala ako readyng bumuo ng pamilya kasama siya. Mahal ko sila ng anak ko pero ayoko pang magpatali sa kanya. Kaya nga naisip ko na ano kayang pwedeng mangyari sakaling may nakilala akong iba. Dumating ako sa puntong yun din dahil wala lang. Hindi dahil wala lang. Meron akong dahilan. Bagay na napag-uusapan namin ng tatay ko nung minsang kinumpronta niya ako. Tonyo, inaaway ka pa ba ni Neneng? Paminsan-minsan po. Pero di na palagi kasi baka raw makasagutan na naman niya kayo. Natakot yata sa inyo. Aba, dapat lang naman takot siya sa akin. Nagre-reyna-reynaan siya sa bahay natin nakikitira lang naman siya. Hayaan niyo na po si Neneng, Tay. Pinagsabihan ko na naman siya. Kaya di na yun uulit. Pinipilit ka pa rin ba niya magpakasal? Opo, binabanggit pa rin niya. O anong sagot mo? Na hindi pa ako handa. Tapos tinanong niya ako kailan daw ako magiging handa. Pag lumaki na yung anak namin. Di na lang ako umimik kaya nagtampo na naman siya sa akin. Hindi ko na po alam gagawin. Ayoko naman nakikita siyang nagtatampo pero ayoko pa rin kasi talagang magpakasal sa kanya eh. Sigurado ka ba na ayaw mo lang kasi hindi ka pa handa? O baka naman may iba ka na talaga? Baka naman kayo talaga nung babaeng tinutukoy niya. Tay naman eh. Wala talaga akong may tatago sa inyo. Siyempre tatay mo ako. Kaya sabihin mo na. May relasyon na kayo no? Opo. Sinasabi ko na nga ba Hindi totoong hindi ka pa handa magpakasal kay Neneng. Hindi mo lang talaga siya mahal. Mahal ko naman po si Neneng pero nawala na lang yun sa dalas ng pag-aaway namin. Alam mo, tayo mga lalaki, pag mahal natin yung babae, ura-uradang pakakasalan natin yan. Kaya duda ako sa'yo nung sinabi mong mahal mo naman si Neneng. Ayaw nyo rin namang makasal ako kay Neneng, di ba? Oo, kasi nararamdaman ko na kokontrolin lang niya buhay mo. Baka pagkatapos ng kasal, sakal na sunod na mangyari sa'yo. Pero maiba tayo. Ano bang nagustuhan mo doon sa bago mo? Maganda po, sexy, makinis, tsaka Magaling sa kama? Oo tay, ako yung sumusuko. Ibang klase. Ay, nakakaingit ka naman. Pero yung usapan natin wag na wag mong bubuntisin kung ayaw mo malintikan ka. Saka ayusin mo yung pagtatago sa relasyon nyo. Kasi parang aso yung si Neneng. Ang talas ng pangamoy. Yun nga tay. Ayoko na pong itago yung relasyon namin ni Krisha. Mas mahal ko na po siya kaysa kay Neneng. O anong plano mo? Makikipaghiwalay na po ako kay Neneng. Pero di ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Baka kasi hindi siya pumayag. At bakit di siya papayag? Ipamukha mo na ayaw mo sa kanya para siya na mismo yung kusang makipaghiwalay sa'yo. Sigurado po ba kayo na gusto nyo kami maghiwalay ni Neneng? Aba, oo naman. Sabi mo maganda yung bago mo at mas mahal mo na siya kaysa kay Neneng. Di, palitan mo na yung kinakasama mo. Total, nakikita ko rin na hindi ka na masaya sa kanya. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang dapat na gawin mo, makipaghiwalay ka kay Neneng kaysa nagmumukmuk ka dyan. Alam nyo, tama po kayo. Di dapat ako nagmumukmuk dahil lang dun. Buti na lang talaga okay lang sa inyo na hiwalayan ko si Neneng. Tsaka wala rin kasi akong nakikitang future sa kanya. Hanggang ngayon, dami pa rin niyang utang na binabayaran. Si Krisha mayaman to, tay. Daming pera. Pinuutang pa nga akong pampapogi ng tricycle ko. Nako, kung ako sa'yo, hindi ko napakakawalan yung bago mo. Mayaman pala yan Jackpot ka na dyan, Tonyo! Tama naman si tatay na mas mayaman si Krisha. Manager kasi siya sa opisinang pinagtatrabahuhan niya. Hindi tulad ni Neneng na maraming utang at may responsibilidad pa rin sa kanyang pamilya kahit na may sarili na kaming pamilya.
Madalas nga namin yung pinagtatalunan kasi imbes na sa amin na lamang ng anak niya mapunta yung sweldo niya, nakikihati pa ang pamilya niya. Siyempre si Neneng pa rin naman ang masusunod kasi pera niya yon. Pinaghirapan niya yon at pinagtrabahuhan niya kaya hindi lamang ako masyadong nagsasalita. Pero deep inside ay naiinis ako kasi pag may pera ako dapat ay pera din niya. Pero kapag pera niya, kanya lang. Napaka-unfair, Papa Dudut. Doon ko nga naisip na hindi na talaga maayos ang relasyon namin ni Neneng. Hindi ko na rin siya nakikita sa future ko kasi meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. At suportado yon ni tatay dahil naobserbahan niya na hindi na ako masaya sa piling ni Neneng. Alam kong maraming magagalit sa akin pero masama bang kumawala sa taong hindi mo na mahal? Alam kong hindi ko na mahal si Neneng kasi naubos na lamang yung pagmamahal na yon. At natuon na lamang sa ibang babae, Papa Dudut. Kaya nga gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero alam kong hindi siya papayag. Tapos doon ako nakaisip ng paraan para siguradong si Neneng na mismo ang makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga kasi parang nabibingi ako. Sabi ko gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. At bakit? May nagawa ba ako para hiwalayan mo? Wala. Pero hindi na ako masaya kasama ka eh. Ayoko na. Kaya palayain mo na lang ako. Wow ha? Tinanong mo ba ako kung masaya pa ako nakasama ka? Kung hindi ka na pala masaya, bakit ka pa nakikisama sa akin? Kasi mahal kita. At pamilya tayo. May anak tayo, Tonyo. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko na nga talaga, Neneng. Mahirap bang intindihin yon? Oo, hirap talaga akong intindihin. Marami kang kalokohan na pinalampas sa tiniis ko. Tapos ikaw pa tong may lakas ng loob na itapon yung pinagsamahan natin? Ay nako, paulit-ulit naman tayo eh. Hindi ba natin pwedeng ayusin to? Kasi willing naman ako magbago kung ako yung may kasalanan. Siguro naiingayan ka sa akin kaya ayaw mo na akong makasama pero wala namang iwanan no. Mahal kita, Tonyo. Hindi na kita mahal, Neneng. Kaya pwede ba? Huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa akin. At bakit? Dahil may mahal ka ng iba? Kainis ka talaga! Sagutin mo na lang yung tanong ko. May mahal ka na bang iba? Oo! Meron na! Kaya sana masaya ka na! Sino yan? Yung kalandian mo ba yan sa terminal, ha? Oo, si Krisha nga! Kaya sana manahimik ka na dyan! Gusto mo akong manahimik? Eh di sana hindi mo kinalantari yung babaeng yun para nananahimik ako. Bakit? Hindi naman tayo kasal ah. Tsaka di mo ako pagmamay-ari. Wala kang karapatang diktahan ako sa dapat at hindi ko dapat gawin. Di mo pa rin ba nare-realize na kaya nawala na lang yung pagmamahal ko sa'yo dahil din sa pagiging taklesa mo? Ang ingay mo! Para kang inahing manok na putak ng putak. Tapos pilit ka pa ng pilit sa akin na magpakasal tayo. Ayoko pa nga eh. Buti na lang talaga di ako pumayag sa gusto mo. Kasi baka kung nagkataon, natali pa ako sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw pa yung lugi sa ating dalawa. Oh, ngayon isusumbat mo na naman yung natapos mo. Oo na, ikaw na yung may pinag-aralan, ako na yung wala. Pero hindi pa rin mababago nun yung kagustuhan ko na makipaghiwalay na sa'yo. Tonyo naman, ayusin natin to. Kawawa naman yung anak natin. Wala akong pakialam. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ganyan ka na ba talaga kasama para mawalan ka ng pakialam sa anak natin? Magkakaanak na rin kami ni Krisha. At doon ako mas may pakialam. Ano ka mo? Yun yung rason kaya gusto ko na maghiwalay tayo. Bukod sa hindi na rin kita mahal. Napaka-demonyo mo, Tonyo! Napaka-walang hiya mo! Makapal na kung makapal. Pero sana irespeto mo na lang yung gusto ko. Huwag mo na rin akong piliting makisama sa'yo kasi ayoko na. Hindi na kita mahal, Neneng! Iyak nang iyak si Neneng nang malaman niyang magkakaanak na kami ni Krisha. Kung dati naaawa pa ako sa kanya pag nakikita ko siyang umiiyak,
ay wala na akong naramdaman na mga panahong yon bukod sa kagustuhan kong makipaghiwalay na sa kanya. Hindi ko na kasi siya mahal at ayoko namang ipagpilitan pa ang relasyon namin kung hindi na talaga uubra. Suportado rin naman ako ni tatay sa desisyon ko kaya malakas ang loob ko. Sa katunayan ay pinagalitan pa nga niya si Neneng noong narinig niyang umiiyak ito ng araw na yon, Papa Dudut. Nagmakaawa pa ulit si Neneng sa akin pero sinabi kong hindi na magbabago ang desisyon ko. Pinagtabuyan ko na sila ng anak namin sa bahay dahil may plano na akong patirahin doon si Krisha. Kaya umalis na rin si Neneng at bumalik na sa bahay nila. Simula noon ay nagsama na kami ni Krisha at marami kaming plano tulad nang bubukod kami sa oras na makapanganak siya. Pero pagkalipas ng 5 buwan, nalaman kong may kinakalantari siyang ibang lalaki. Galit na galit ako dahil sa pangangaliwa niya. Pero mas lalong gumuho ang mundo ko nang ipagtapat niya sa aking hindi raw ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ang tatay noon ay ang lalaking kinakausap niya na noon ay nasa Amerika na. Pinagsabay niya kami ng mga panahong yon tapos nagkalabuan daw kasi sila noong paalis na ito at hindi niya agad nasabi rito na buntis siya sa anak nila. At dahil nga sa takot sa kahihiyan, humanap siya ng sasalo sa magiging anak niya para maging tatay nito. At ako ang napili niya. Pero gusto na raw nilang magsama kaya walang pasubali akong iniwan ni Krisha. Durog na durog ang puso ko nang lokohin niya ako. Kinasusuklaman ko siya pero doon ko naisip na baka karma ko yon sa pangiiwan at pagtataboy kay Neneng at sa anak namin. Pero hindi pa pala tapos ang kapalaran sa paniningil sa akin dahil may nangyari ulit na hindi ko inaasahan. Nagkasakit po si tatay sa atay dahil na rin sa walang humpay na pag-inom ng alak nang umuwi siya rito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay labas-pasok kami sa ospital at nagkakandak po ba na si nanay sa pagtatrabaho sa ibang bansa para lamang matustusan ang gamutan ng tatay namin, Papa Dudut. Hirap na po ako at nagsisisi dahil sa mga ginawa ko. Kaya nga sinubukan kong pumunta kina Neneng para makipagbati sa kanya at humingi na rin ng tawad. Pero nabalitaan ko na nakalipat na pala sila ng mas malaking bahay na matagal na niyang kinuha at tinuhulugan para sa amin pag nakasal na kami. Noong isang beses na pinuntahan ko siya doon ay nagalit siya sa akin at pinakaladkad ako sa mga gwardya palabas ng subdivision nila. Hindi na rin niya pinakita sa akin ang anak ko dahil wala raw akong karapatang kilalaning tatay ng bata, Papa Dudut. Alam ko na maraming galit sa akin dahil sa ginawa ko pero nagbabagong buhay na naman ako. At patuloy na nagsisikap para makatulong sa pagpapagamot ng tatay ko, Papa Dudut. Wala namang perpektong tao. Lahat nagkakamali kaya sana'y huwag niyo akong husgahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa inyong programa na Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonyo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.